kung saan mali na naman tayo. Hi, this is your Comet Matthew. And this is your Comet Joshua, kung saan mali na naman tayo. Pero ito, for the episode 2 ng Chika Kong Podcast, kung saan Ang chika ay hindi pinapalampas. Yeah. Okay. ay nako, nakakalituhan na tayo. So, Nakaka parang yun nga, the season is parang season of Uh-huh. giving, season of Yes. Christmas. Tapos alam mo, parang feel ko nanood ka ng balita. Mhm. So, alam mo yung nabanggit ng DTI na kasya na po Oo. ang 500 pesos pang Noche Buena. 500 lang. 1.8 na kilo ng baboy. Serious ba sila? Seriously, pag bibili ka ng baboy, parang napaka-unbelievable, 1.8. Kalahati na nga, ay 1/4 na nga, kakalahati mo pa yung 1/4 para bumili ng baboy. Seriously, Actually, for me, hindi siya believable. maganda tong topic na to. But before we dive into that Yes. topic, mag-welcome tayo ng ating very special Yes. guest. And our special guest, So, please. ayan, please Nanay. welcome yung nanay. Yun. Baka mamaya sumulawa lang ako. Yes po. Hi po. Hello po, magandang hapon po. Magandang hapon po sa Nanay, inyo. why don't you, pakilala mo na po kayo sa ating mga audience na mga nanonood. Ako si Mrs. Julita Estrada. Si Mrs. Hi po. Juliet Estrada. So, Yan. Nay, pwede po bang matanong kayo, ano po ba yung mga karanasan nyo nung Pasko? Nung noon, tsaka sa ngayon? Mhm. Nung araw ng Pasko, ang maliit na halagang pera mo, paano ka nga magpipili. Sa ngayon, talagang malaki ang kailangan mo. Para sa inyo po ba, Nay, naniniwala po ba kayo sa sinasabi ng DTI na 500 pesos lang, makakabili ka na ng pong Noche Buena para sa 4 hanggang 6 na tao Nung araw, noong araw? sobra-sobra yun. Mhm. Pero sa ngayon, kulang na kulang. Opo. Sinsin nga po talaga, I don't know, ang hirap ng ekonomiya ngayon, ang daming gastusin, ang daming bayarin, tapos mababa yung sweldo ng maraming tao, and yun nga, patuloy ang inflation. Tapos sinasabi pa ng mga tao na, ayun, mga nasa government natin, na kasya na to, kasya na yan, kaya ng tao yan noon, dapat kaya din nila ngayon. Pero for some reason, bakit kaya hindi nila tinitingnan muna mabuti kung kaya nga ba talaga ng sweldo ng mga tao, especially for the Noche Buena, para sa salo-salo for these holidays, di ba? Totoo lang kasi para yung Pasko is once lang naman yan, once a year. Once a year. Hindi naman na parang ulitin ng isang taon eh. Parang isang beses, isang taon. Tapos, dapat kumbaga special eh. Totoo. Diba? So, bakit hindi gumastos ng sobra sa 500? Eh po ba na ilan po ba kayo sa pamilya? Dito sa amin, 6 kami. 6 na pera, sunta kami. Kaya kulang po talaga ang ikulang. Kulang. Sa current na panahon po ngayon, Nay, bale, sa tingin niyo po, kung kulay, gagawa kayo ng Noche Buena para sa family niyo na 6 yung tao, mga magkano kaya yung na-expect niyong magagastos para doon? Halagang 500 sinasabi. Sinasabi niya. Bali, hindi, kung kunwari, mag-grocery po kayo ngayon para maghain ng Noche Buena sa family niyo na dito, mga magkano po kayo mga ma-expect niyong magastos? Siguro, simple lang yun, mga 5,000 siguro. 5,000 at least. Kasi ang mahal na Isang zero ang dinagdag. O take note, 6 pa lang sila. Paano pa kaya sa mga 10? Malampas pa dun. Eh di mas malaki pang halaga, di ba? Hindi naisip ng gobyerno yan eh. Tama. I'm sure naman naisip tayo nila. dito, dapat masaya-saya I'm sure lahat. naman naisip nila, pero they're looking at the very slightly maliit na piraso ng populasyon na, let's say, pinakamahirap tapos nun tinutulungan ng gobyerno. Pero ang hindi kasi nila iniisip minsan is yung mga nasa middle income. For example, tayo, mga nasa middle income tayo na sa bracket wise. So, iniisip nila yung mga mahihirap, yes, yun nga, nakakabili yung mga mahihirap na mga mura. For example, yung mga, ano nga ito, yung mga sa bigas, mura lang, di ba, 25 pesos per kilo. Pero, pag na middle income ka na, hindi ka pwede bumili doon. Eh, paano naman yung mga middle income? Yung mga, sweldo nila, sakto lang, pero yung presyo, sakto lang din, hindi bumaba para sa kanila. Hindi sila makaka-adjust. Sila yung mga kawawa sa ng mga nangyayari dito sa ekonomiya natin. Tama nga naman. Pero
ano muna tayo, atras muna tayo dyan sa masyado ng ano, political yan Sa eh. bagay. It's the season of ano eh, Christmas. Dapat ano tayo, layo mo mga stress, layo mo na sa mga Oo nga, ganyan iniisip natin kasi parang sa akin yung Christmas parang pang family yan. Doon nagtitipon-tipon kayo. It's the day of giving eh. So Diba? we must give ourselves the It's peace of yung mind. season eh. So, Yes. Nay, kayo po ba? Ano po yung mga ginagawa niyo pag malapit na po yung Pasko? Nagsisimba siyempre. Yung kasabihan na tatapusin ni Siyam na gabi. Ayun nga pala, no? Tama. Starting na rin. Simbang As of recording today, ang simbang gabi. Simbang gabi. Yan, magsisimula na siya sa Mahalaga mamaya. yun sa amin. Kasi, nakaganyan naman ako. Ano po eh, ano po yung mga, yung lola ko rin po. Nagsisimbang gabi din po sila dati. Ngayon po hindi na po sila nakapagsimbang gabi kasi tanda na, hirap na pong lumakad, hirap na pong lumabas ng bahay. Pero nung bata po, lagi po silang nagsimbang gabi. Kasi nga po, dumating po si yan, si Chris dahil sa Pasko. Dahil yung issue ng Pasko, pagdating ni Chris, ganyan. Kayo ba, Josh? Me, ayun, speaking of simbang gabi, naging tradition na sa amin, sa family namin na magsimbang gabi. Actually nga, later, sasamahan ko yung mother and yung brother ko para magsimba around 6:30 sa local parish namin. So, actually, kung maniniwala kayo, ang local parish namin na yun is malapit lang dito. Dito sa may, Sa Tacteria, yes. tama. Hala, alam na nila yung lugar ng presidente, patay. Nako. Anda. Pangangaroling yung mga yan sa'yo. Lagot. Nasabi ko sa Ay, speaking of pangangaroling, Oh. kung bata po ba kayo na in-experience po bang mangaroling sa mga bahay-bahay? Oo, Masaya po ba? nangarol nga siguro doon, dalagat. Nung dalagat. Wala. Kasi nung bata, di pa kami napayagan. Kasi pagdating ng 6 o'clock, nasa bahay na kami. Bilang ng mga magulang. Kaya nung dalaga na ako, yun, sumasama. Pero yung po, pakiramdam po ba ng Pasko noon, nung bata po kayo, pareho pa rin po bang ngayong panahon? Nung araw, kahit na maliit lang naman ang pera mo, magkakasya talaga kung ano gusto mong bilhin. Kasya kasi. Pero ngayon, hindi magkakasya pag gano'n ang maliit yung ano. Oo, lalo sa bilhin na yun. Sobrang Naalala ko, nung bata ako, yung nangangaroling kami. Kaming tatlong magkakaibigan ng mga bata. Nangangaroling kami, yata kami total, 100. Nung bata pa kami, malaki-laki yun. And totoo naman talaga, medyo may kalaki siya noon. Pero ngayon, kung kunwari, bata pa rin ako, mas nangangaroling kami tatlo. 100, parang medyo maliit na siya. Especially yung mga chichirya, magkano chichirya mo, piso lang, minsan nga, 50 centavos lang. Ngayon, parang 2-3 pesos na kada isang piraso ng chichirya maliit. Maliit ko lang yun. Maliit pa lang yun, yung mga bite-sized pa lang. So, yeah, kakaiba talaga pa naman ngayon. naabutan ko kumain ng sardinas na 35 centavos na. Ako, hindi ko naranasan yung mga rolling eh. Lalakas ang lakas. Yung pangangaroling, sabi sa akin ng sabi sa akin ni Lola, huwag kang lalabas dyan, ako po, Pasko, maraming makunguha ng bata dyan, para may pagupit Ala, sila. mga bata. Yung mga Bata, gusto mo candy? uso din kasi dati yun di ba, ng Pasko, na yung iba nang-aabuso. Ang Pasko ng araw, yung mga bata sa halagang piso, tuwang-tuwa na. Ay, yung ano ba yan? Piso, tuwang-tuwa na is, 25 centavos. Tuwang-tuwa na yung mga bata. Diba na po talaga ang panahon yan eh. Talagang taas ng bilihin, sa dami ng bilihin. Yes. Hindi lang nagtaas yung presyo, kundi dumami na rin kailangan mong bilhin eh. So true. Pero sa tingin niyo po ba, yung Pasko, mas nasa-celebrate po ba ng lahat ng pamilya? Sa amin, kahit na talagang sineselebrate namin yung Pasko. Kahit na konting yan, isa't sama-sama lang importante sa pamilya, kompleto kayo. Yun ang pinaka sa amin. Saka isa, number 1, siyempre unahin mo na si Lord ang number 1 sa puso mo. Tapos sa pamilya, na kompleto kayo, masaya talaga. Kahit na ang handa mo hindi sapat. Sa pagsama-sama, napakasarap na Totoo. ang pakiramdam. So that brings us nga po, no? So, yan, tama nga po yung sabi ni nanay na kahit
maraming mamahaling pagkain ngayon, maraming gastusin, maraming kailangang isipin, mababa sweldo. In the end, let's have fun pa rin sa buhay natin. Let's have joy. Since yun nga, like what I said earlier, it is the time of the festivities. It is a holiday. So, magsaya tayo and let's celebrate yung kapanganakan ng ating Panginoon, and yun nga, pati na rin yung mga holidays na binibigay nito sa atin para makapagpahinga, makasama ang mga kapwa natin, and makapag-hangout. And yun, at least, kahit maraming issues sa buhay, maraming nadadaan ng problema, we still have time to give thanks, and yun nga, makabuo tayo ng mga memories na masasaya, which teaches us na kahit ano pa mangyari, at the end of the year, at the end of the day, meron pa rin tayong babalikan at babalikan mga pamilya at mga kaibigan. Kaya nga para sa akin ang ganda lang yung reminder ng Pasko. Kasi, at para siyang, di ba, dulo siya, December. Yes. Tapos magkakaroon ng New Year. Na bago mong New Year, parang marireflect mo yung lahat nangyari. Pero at the end of the day, you still have family. Yes. Meron ka pa rin friends. Ito yun. And parang it's a joy na nandiyan sila, magkakasama kayo. Tapos, yun lang yung time na magkakasama kayo na wala kayo pang pinag-usapan kundi, ang saya, Pasko na naman, inisip nyo kung ano magandang regalo, ganyan. Ay, speaking of regalo, ano po bang magandang regalo sa tingin nyo ngayong Pasko? Pagmamahal sa mga apo ko. Ayun, maganda talaga magandang regalo yan, nanay. That's one thing. And yun nga, maganda pag-usapan din yan na not a lot of people, siguro admittedly, pati ako, medyo hindi ako sanay sa, let's say, pagmamahal from other people, since yun nga, depende sa pag-upbring ng tao. Pero I think it's best na pag-usapan na rin to, since not a lot of people appreciate kung ano yung nabibigay sa kanilang pagmamahal ng mga tao. For example, a simple text like, "Anak, nasan ka na? Anak, pauwi ka na ba?" Minsan, akala nila parang intrusive sa kanila, sa buhay nila. Pero minsan, a simple text like that is enough to show na minamahal ka ng magulang mo, minamahal ka ng lolo-lola mo, mga kapatid mo, kasi nag-aalala sila sa'yo. And yun nga, pati rin sa mga friends. For example, "Bro, Joshua, Elon, hindi ka ba papasok ngayon? Bro, nakapag-enroll ka na ba?" Doon nararamdaman ko na kahit hindi ako makapasok, na may mga nag-aabang sa akin, may mga kaibigan akong nag-aantay sa akin sa eskwelahan. Pati na sa mga ginagawa ko sa bahay, and yun nga, napakasaya na makita may mga taong nagmamahal sa akin kahit na kahit na minsan hindi mo siya na-realize, pero meron mga taong laging malapit sa iyo. Oo. Tama naman yun kasi minsan di lahat ng regalo ay material. Minsan ang isang regalo pwedeng pagmamahal, yung pwedeng kabutihan. Regalo mo yung kabutihan, mabait ka. Oo, pinaka-importante. Diba? Kung kahit binato ka ng bato, batoy mo ng tinapay. Yeah. Diba? Pag binato ka ng ahas, batoy mo ng anaconda. Hindi. Ay, Hindi naman. Pero sabi nga nila na kung ano yung binibigay mo, yun yung babalik sa'yo. Diba? Parang isa ding reflection sa pagpasko, di ba? Pag bibigay ka ng regalo, tatanggap ka ng regalo. Pero minsan kasi bigay ka ng bigay, wala natanggap, pero okay lang yun. Ayos lang naman yun. yun, naisip ko tuloy, blessings for this year. Blessings. Ayun, matanong ko po sa inyong dalawa, ayun. Ano yung mga blessings na kumbaga, nabigay sa inyo or natanggap niyo ng taong ito? Ano po, yung mga blessings na natanggap niyo for this year, ano yung mga blessings na natanggap niyo na thankful kayo? At pinaka-important binigay sa akin ng blessing ng Lord, yung aking pangangatawan, naging healthy ako. Huwag na akong bigyan ng mga sakit. Ngayon ang pinakamaraming blessing. At isa pa, pagmamahal ng aking mga anak. Ako, nakaramdam ko, mahal na mahal ako ng mga anak ko, mga apo ko. Yan ang pinaka-importante. Isang kaligayahan ko na yon. Hindi ako naghahangad ng anong bagay na mga ibibigay nila sa akin. Importante, pagmamahal at sama-sama kami na masaya. Yan ang pinaka-importante sa pamilya. Nay,
may tatanong lang po sa inyo. Ano kung mababahagi nyo na bilang parang pag-celebrate ng Pasko? Ano ang masasabi nyo sa mga taong mga malayo sa pamilya? Ano pong masasabi nyo sa kanila? Ayun, hindi sila, kumbaga sa nasa malayong lugar, yung ba ibig kong sabihin. Ano naman, yung isa ba, pag nasa mga ibang lugar sila, syempre pag nasa abroad, talagang malayo sila. Pero talagang yun, isasama mo rin sila sa panalangin mo. Hanggang mabuti sila, para sa yan, maganda rin ang takbo ng buhay nila. Malaking sa akin na yun, kahit kunyari, ang anak ko, nasa malayo, at ang anak kong panganay, ay sa ibang lugar, yan, sa yan, hindi namin nakakasama yan piano kasi iglesia siya. May ano rin sila. Kaya yung minsan nalulungkot ako pag hindi ko siya na pero pupunta naman siya kasi bawal sa kanilang Pasko eh. Pupunta lang yun pagkatapos na yung Pasko. Yun. Iba talaga yung mga binata pa sila talagang sama-sama kami. Ang inangad ko sana, lagi kami magkasama at lagi masaya ang pamilya. Yun ang pinakita sa akin. At ang ilayo kami sa mga makapangamakan at masakit. At sana marami ding blessing na dumating sa amin. Dahil More blessings to oo, come. kailangan talaga yun. Lalo na ngayon sa panahon ngayon maraming gastos silang mamahal. Kaya talaga manalaan ka na lang kay Lord na sana bigyan ka pa ng maraming blessing. Ikaw, Matt, blessings na natanggap mo for this year. Oo, blessings. Para sa akin yung buhay ko eh. Isang kaka-birthday ko lang nakaraan. Thank you Lord kasi dito pa ako. Kumakain pa ako. Ay, halata naman kumakain pa ako. Salamat ako kasi never naubusan ng pagkain doon sa amin. Pero thankful ako kay Lord kasi sa isang taon na naman na mayroon akong bahay na natitira na magubong, may tubig na umaandar sa gripo, may mga damit akong sinusuot na hindi putas-putas. Diba? Kasi kung iisipin mo, na-appreciate yung mga bagay-bagay. Isa pang thankful ako sa tatay ko. Kasi kami na nga lang dalawa sa di pa ako magiging thankful, pero thankful talaga sa kanya sa mga naging sacrifices niya ngayong taon, sa mga binigay niya para lang marating ako sa punto na to. Maraming binigay tatay. Pero thankful ako kay Lord kasi binigay niya sa akin yung tatay ko. Baka kung ibang tatay, ako po. Kandaloko-loko ang buhay ko ba? Depends. Ikaw? Ayan. Sa akin, to be honest, it's very similar to you. Pero siguro I'd like to thank yun nga. First of all would be kahit hirap na hirap kami financially, nagawa ng paraan ng tuition ko. Actually, at the time of recording this is the very last day of enrollment. And kung hindi ginagawa ng paraan, hindi ako makaka-enroll for this semester. Which could be very unfortunate since, yun nga, mataas-taas yung mga grades ko and if I keep it up, I could graduate with the honors. But thankfully, thanks be to God, naka-enroll ako. And nabayaran lahat ng mga kailangan mabayaran. In mga natira pa dun, malaki-laki pa sa almost kalahati. So, it is really surprising and napaka-thankful ako na nabayaran siya and nakapag-enroll ako for this sem so that I can continue my studies. And yun nga, to be with you guys as well para makasama ko kayo and maka-encounter ako ng mga tao na mga katulad nyo. And yun, isa pa sa mga pinaka-thankful ako is yung perseverance na binibigay sa akin ng Panginoon. Pati sa amin, sa family namin, sa father ko na nakadeploy ngayon sa provinces, sa Bataan. Pati na rin sa mga siblings ko na minsan nahihirapan financially to sustain our household minsan. So I am very much thankful na at least kahit may challenges kaming nakikita, that we are still able to overcome it, and in the end of the day, or I said earlier, in the end of the year, makakasama pa rin kami. Ano po masabi niyo nanay? Sa kanya. Binigyan siya ng blessing niya. Sa akin po.
Sana. Ikaw, mabait na bata. Ay, mabait na bata. Ayun, ayos yan. Kasi Thank you, kung hindi Lord. ka mabait biro mo, biro mo, papa mo lang ang nagtapan sa'yo na ituwid ka. Siguro, yan ang inano sa'yo ni Lord sa puso mo. Tama. Mm-mm. Kaya nga po nano ko sa sinabi niya na yun nga, perseverance. Na isa din yung isang reason din kung bakit mag-celebrate ka ng Christmas. Diba? Another thing to be thankful for. Yes. Ngayon, iniisip ko ng mga kabataan ko, hindi ko iniisip, parang masaya lang ako pag Pasko pero hindi ko pa naisip yung mga ganyang bagay nung bata ako. Kayo ba naisip nyo ba nung bata pa kayo? Naisip nyo ba, ay thank you Lord sa buhay na to, thank you Lord, may pamilya pa ako, thank you Lord dito si mama. Malungkot ang ano ko nung araw. Kasi 8 taon pa lang ako, naulila na kami sa ina. Tatay na lang din ang nag-ano sa amin. Pero kahit paano, may ate ko. Yun ang naanuhan kong nanay at ano. Malungkot din mo 8 taon pa naman iwanan ka ng ng nanay. Iba talaga yung may nanay. Kaya lang ayokong kasi malulungkot lang si Mark. Hindi. Okay. Yes. It's okay lang naman po since, ayun nga po, with the challenges na rin talaga. Pero at least we're still thankful po na throughout the years that has happened, nandito pa rin tayo. We're still pushing through and thanking the Lord with what's happening with our life. Ako, ang blessing din sa akin, yung nagkaroon akong 2 anak na mababait talaga. Talaga, yun ang pinakamasaya ko, hindi din ako anak ng 2. Hindi nga ako sinuwerte sa asawa, pero sa anak naman sinuwerte. Mabait siya. Yun ang talagang inano ko talaga. Kung sa kalungkutan, may mga lungkot din ako naranasan dahil yun, solo parent ako. Pero parang nag-ano ko sila. Oo, naano ko sila na kahit paano. Sila yung naging symbol para Oo. mag-push forward. Hindi ako nag-asawa. Inano ko na lang yung 2 anak ko. Pero hindi ako nagsisi kasi ang mabait ng mga anak ko. Hanggang ngayon. At kahit paano, nagkaroon din ako ng apo na mababait. Kaway-kaway naman dyan, Oo. no? Hindi, mabait naman. Mabait ang apo kong panganay naman. Mabait po nga lahat ng apo nyo. Oo, mababait. Oo. Ba't parang may ano? Wala. Itatanong lang ako. Okay. Bait naman yun yung panganay. Pero sa buong buhay niyo po ba, yung bawat Pasko po ba sa inyo ay masaya? Masaya. May halong lungkot din. Pag naalala mo yung mga nakaraan, syempre may lungkot. Ay ngayon, kailangan mo munang anuhin nakaraan. Ngayon, ang anuhin mo. Katulad nga ng sabi nila, hindi mo kayang ibahin ang nakaraan. So, ibahin mo yung ngayon para sa mas magandang kinabukasan. Tama. Yun ang ginano. Lalo ngayon, nakikita kong malalaki na yung mga apo ko. Ayun, yung pinag-ano kay Lord, nakabahan pang buhay ko. Para makita ko silang nakagraduate talaga na. Kasi talagang ako nag-alaga dyan sa 3 na yan. 3 apo. Sa'yo, Joshua, lahat ba ng Pasko mo masaya? Siyempre, I kailangan cannot say not masaya all. yun. Pero, I'd say most. Since there's no such thing as having a perfect life kung saan ang lahat ng Pasko is masaya. Since not all people naman kasi are fortunate enough to have, let's say, a perfect life or a life that is decent para masustain yung nila. Let's say, their joy throughout the years. There are some Christmas kasi talaga na yun nga, mapababa yung moral mo or mababa yung kasiyahan mo dahil sa mga nangyayari. There are highs and lows in life. So for me, that also affected the Christmas that I have experienced so far. Pero I am glad to say na many of the years, many of the Christmases that I've had are fun naman. And I am hoping na in something in the future, it will be even better and mas masaya siya kaysa sa mga, let's say, nadaanan in the past. Yes.
So, yun lang naman. Yun. Pero yun nga, no? Talagang masaya yung Pasko pag, ayun, laging kasama yung families, laging kasama yung friends. Minsan nga, ayun, for example, nung nakaraan, napunta ako sa SM North. Sobrang daming tao sa SM. And pati na rin sa mga ibang malls. Because yun nga, it is the holiday and holiday rush. Maraming mga bumibili ng mga gifts. And marami din mga bumibili ng mga bagay para sa mga kapwa nila and para sa mga family members. And yun, normal na pasyalan na lang din just to have fun and to catch up with each other. Kasi as we know naman sa people that leave their provinces pupunta dito sa metro or vice versa para mabisita yung mga kapwa nila and mga families. Kasi having a Christmas celebration with your family is always better than having a Christmas party na kasama lang yung sarili mo. Or let's say, a few people that you love. Mas masaya syempre. Like what many people say, the more, the merrier. Am I right? Tama. Pero sa akin naman, na ano, yung para sa akin, masasaya pag yung Pasko pag kompleto kayo. Diba talaga yung saya na andito si Lola, andito si Lolo, andito yung aso, ay, yung andito si Tito, si Tita, yung kahit hindi malaking handaan para sa akin. Makita ko lang sila nandun. Kumpleto ang pamilya. Okay na ako doon. Mas ano pa, masigit pa sa kahit anong regalo pwede kong matanggap. Kasi parang ano pwede ka makatanggap ng kahit anong regalo. Pero yung regalo ng pamilya, special kasi yun Diba? Hindi basta-basta yun Diba? Family. Totoo nga. Diba? Number 1, family. Number 1 Love. kami. Joy. Hope. It's all about family. Kayo po na ano po ba? Masaya po ang Pasko pag? Family. Kasama. Yes. Tama si nanay. Tama naman. So, grabe. Grabe yung mga nangyari. Di ngayon grabe na Dami mga nangyari. Nangyayari. Nangyayari na si Matt. Oo nga, nanghihina ako pero na-share natin yung mga Oo. experience natin tungkol sa Pasko. Yes. And hoping din tayo ma-share din ng ating mga audience yung mga experiences nila. And sa mga nanonood, sana parang nagkaroon kayo ng reflection din na oo nga, tama sila, parang oo nga, pag Pasko, ngayon, kahit konti lang kami, pero kompleto, kahit yung handaan, ganito lang, sardinas, and tapos konting kanin, masaya na kasi kompleto sila. So true. So, guys, if you like our episode, please like and follow our Facebook page. And ito nga pala, before that, Yun. Huwag natin kakalimutan, syempre kinalimutan na ito eh. Sorry. Kalimutan ko ito. Ano ba yan? Valor. Ay, nag-iba ba siya? Valora. Ito po ay isang Valora. product ng ating sponsor. So, Sponsor for this podcast. ito po sponsor. Set 1PH. Okay na, Boom! edit. Okay na, editor. Sige. Ipakita mo mismo yung Ay, product. So, lakad what is the natin. product about ba? Ano yan? Hindi na-focus yung camera niya. Ay, naku, hindi na ako. Naka-manual. O, sige, ikaw na lang explain Wait ito. na. So, ayun. So, thank you very much for the sponsor of this episode for our podcast, Scent 1PH. So, yung binigay nga pala nilang product sa atin is Valora, which is a eau de perfume. Kung tama ka ng pag-pronounce. It is inspired by a Valeria Parfum de Famille Marley. Ay, napapafancy words na ako. Pero yun nga, it is a perfume product kung saan sorry, nabablanko ako ng konti. Pero it is a perfume product that is being sold by Scent 1PH, and if you guys are interested for franchising and for business collaborations with them, you can contact them below. In short, pabango. Yun lang yun, in short, pabango. So, yun nga, kung interested kayo na ito po ang regalo namin sa inyo. Sana po okay lang sa inyo. Kasi siya po ay aming naging guest. So, maliit nga lang po talaga yan. Pero okay lang po. It is small, but we assure you, maganda yung amoy ng pabango na yan. Kaya salamat po sa inyong time. At so, ayun nga, if you'd like our episodes and would want more, please like and follow our page, Yui Action. So, Huwag lang basta yon. Mag-subscribe din kayo sa aming YouTube channel that you can see link down below.
And also follow our Instagram at UActions as well. At once again, this is Chika Kong Podcast. Napablanko. Nag-error na ako. This is Chika Kong Podcast Season 3, Episode 2. Kung saan Ang chika chika ay ay hindi hindi pinapalampas! Woo! Follow for more episodes.